sinabi magbibigay ka ng pera, make it real. Wag yung sabi lang. Oo. Pag sinabi mo magti-treat ka, make it real. The Jets, 12:18 po ang ating oras. Ka-vibes, ha? And kasabay ng isang masayang pananghalian sa inyong lahat. Ang magandang sikat ng araw ngayon pong Huwebes, ka-vibes, ha? Mukhang perfect ang ating weather today dahil para magawa ng mga dapat asikasuhin, mukhang walang pagbabadya ng ulan. Kaya naman happy Throwback Thursday, ka-vibes. Sabi siguro ng iba, Cathy G, pwede ba? Wag mo nang punahin pa, wag mo nang pansinin ng panahon, baka bigla magbago yan. Kung sa bagay, di ba, weather nga lang talaga yan. Parang tao lang nakadepende ang mood. 'Di ba? Lagay ng panahon. Nothing is perfect naman talaga. Kaya nga kapag may chance tayo, kaya kapag sinabing kahapon, grab it na. 'Di ba? Wag nga lang mag-expect masyado para hindi ka rin masyado masaktan kung sakaling magkamali ka ng mga choices. 'Di ba? And like I said, wala naman talagang perpekto sa mundo para sa mga mapa-choices man 'yan or tao, ka-vibes, kahit nga mga mahal natin sa buhay and even ourselves ay hindi perfect, 'di ba? Minsan nga akala natin tama na, mali pala yung mga ginagawa natin. Ang mga akala natin na makakabuti makakasama pala. 'Di ba yung mga ganon na huli na para natin ma-realize na ay mali pala. Hindi ka natuto dun sa mga pagkakamaling nagawa mo. Kaya nga pumapasok sa relasyon ang wag masyadong mag-expect. Ang mas kailangan natin yung pag-intindi sa mga pagkakamali natin at ng iba, of course, towards us. Halimbawa na lang sa mga magulang natin na wala namang hinangad kundi ang ikabubuti lang naman natin, 'di ba? Kung minsan nagagalit pa tayo sa kanila. Kung ano yung naiisip nila na makakatulong at ibibigay nila sa atin, kumbaga sa pagkain, 'di ba? Isusubo na lang nila 'yan, ibibigay pa sa 'yo. 'Di ba, ka-vibes? Alam mo yan, para hindi ka na mahirapan. Pero ang hindi nila namamalayan ay hindi ka na pala natututo. Masyado nang dumidepende sa'yo. 'Di ba? Hindi na natututo on your own na mas importante sa paghubog ng iyong pagkatao. Hindi ko naman sinasabi na wag nilang gawin dahil magulang din ako at minsan talaga mas gusto ko na ako na lang ang gagawa for them. 'Di ba? Ganoon naman tayo na konting kibot lang ako na lang gagawa para mas mabilis. Ako na lang gagawa para hindi ka mahirapan, 'di ba? Pero sa ganitong paraan, madalas lumalaki na lampa or mahina yung mga bata kapag gano'n na hindi natin sila binibigyan ng chance na to do on their own. 'Di ba? Now, pagdating sa mga decisions, dahil nga nasanay sila na umaasa po sa atin. Ayan, sa mga magulang, and in return, nababalik sa mga magulang ang sisi dahil huli na, dahil sa pagiging or pagkonsente sa anak na hindi hinayaan na tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Kaya nga ang tanong ano bang basihan ng pagiging isang mabuting magulang? Ano ba ang basihan ng pagiging isang mabuting ina? Sapat na ba yung pagiging responsible sa pamamagitan ng pagturo ng mabuting asal, ka-vibes? Sabi ko nga, nobody's perfect, pero pagdating sa pagiging magulang, may batayan talaga para masabi nating mabuting nanay or tatay, 'di ba? Para sa akin, kasi walang basis kahit ano ang estado ng buhay meron kayo, 'di ba? Kahit na hindi mo pa napagtapos ng pag-aaral ng mga anak mo, kahit na mababa ang napag-aralan mo, for as long as naturuan mo yan ng kabutihang asal, and that's enough, 'di ba? Pero kung ginawa mo naman ang iyong makakaya para lang sa kabutihan ng iyong anak, 'di ba? Ganun naman talaga, mas mabuting asal at nilalayo sa kapamahakan. Enough na yung para masabing mabuting magulang ka. Dahil kung mabuting tao ka, 'di ba? Yan rin na magdadala sa iyong mga anak sa paglaki nila. Ganun naman talaga Kapag mabuti, napakita mo sa kanila, dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. Pero it's a twist, ka-vibes, ha? Dahil papaano kung ikaw ang magulang na sa kagustuhan mo mabigyan ng mabuting buhay, mabuting maayos na pamumuhay ang iyong anak, mas lalong napasama, 'di ba? Parang may mali. Nagkamali ka ng choice na imbis na mapabuti ang buhay, ay nilagay pa siya sa kapamahakan. Kaya, ka-vibes, welcome to Love Me, Cathy G. Samahan niyo na naman po ako hanggang 3:00 ng hapon tayo magkakasama-sama. Of course, para problemahin ang problema ng may problema. Ang problema ng ating letter sender na si Lita, na in just a short while ay babasahin ko na po yan, ka-vibes. Kaya kapit lang, walang bibitiw at manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
sakit, yung pain while reading the story of Lita bilang isang ina rin. Alam mo yun, yung frustrations mo na parang wala ka namang hinangad kundi para sa ikabubuti ng anak mo, ng mga anak mo. Pero bakit anong nangyari? Bakit na parang sa sobrang pag-aaruga, pag-aalaga or pagbibigay ng mga atensyon sa kanya, parang mas napasama pa di ba? Oo, dahil nga hindi na hinayaan itong si Lita na tumayo sa sariling paa. Ito namang napakapasaway naman ito si Rhea. Naku kung iba yan, sasabihin nila, alam mo Kathy G, kung anak ko lang yan, napingot ko na yan. Oo, medyo may kanda itchy ha. Ano nangyari? Ba't nagkaganon? Nag-iisang babae pa naman si Rhea. Pero yun nga, bilang isang ina, again, going back to Lita, ang sakit, isipin na may anak ka na naliligaw ng landas, na pilit mong itinutuwid yung landas na gusto mong tahakin niya. Ay naku, ayaw. Gusto dito sa shortcut. 'Di ba? Bakit kaya may mga ganun ano? Well, sabi nga nila talagang minsan hindi mo makokontrol na yung mga bata Hindi mo na makokontrol dahil may sarili na silang pag-iisip or kung minsan naman talaga matitigas lang yung ulo. Dahil ang isip nila, eto na yung tama, eto na yung alam nila. Napakahirap para sa magulang, particularly sa isang ina na wala namang gustong mangyari sa buhay ng kanyang mga anak kundi mapabuti. Well, ano nga daw ba ang gagawin ni Lita? Papaano niya nga ba itutuwid ang daan nitong si Rhea? At ano nga ba ang pwede niya pang magawa, ka-vibes, kung paulit-ulit na lang? Kung mismong siya paulit-ulit na pumipili ng maling daan. Payuhan po natin si Lita, ka-vibes. Let's help her. 0916-563-1777 or pwede po sa Facebook Live 92.3 FM Radio Manila. That's our FB page or my FB page DJ Kathy G. I-post nyo na po dyan at tulungan po natin ang isang ina na nagsusumamo na maituwid at mailagay sa magandang buhay ang kanyang anak. 'Di ba? Sabi nga nila alam mo ang mga magulang parang hangin yan na siya ang nagiging hangin para makalipad ang pakpak ng ating mga anak. 'Di ba? Ano ba ang dapat gawin ni Lita? Nangailangan na tayo at nahihirapan na tayo. Sasabihin natin bilang anak, I need you, ma. I need you, mom. I need you, dad. I need you, tay. I need you, nay. 'Di ba? I need you. Talaga naman darating sa point na buhay natin na hindi natin kakayanin lahat 'Di ba? Meron at meron pa rin tayong tatakbuhan. At isa sa pinakatinatakbuhan natin ang ating mga magulang, lalo na ang ating ina. Ayan, oo. May nagtanong, Kathy G, Mother's Day ba ngayon? Hindi. Oo, pero very special ang ating story dahil it's about mother. Isang nanay na sa katauhan ni Lita na isinare ang kanyang pagbabalik tanaw sa kanyang anak na hindi niya alam kung paano niya itutuwid ang landas nito. Dahil kahit na anong pilit niyang gawin na ilagay ito sa tama, ilagay sa tamang daan, mismo ang kanyang anak na si Rhea ang lumilihis. Dahil ilang beses na gusto niya, ganito ang mangyari, mapunta sa mabuting tao. Pero ano nangyari? Ayaw ni Rhea. So parang syempre bilang isang ina, ayaw niya sukuan yung anak niya. Pero hanggang saan? Paano nga ba ang gagawin ko, Kathy G? Mahalaga ba talaga ang relasyon ng ina sa kanyang anak? And ano ang basehan ng pagiging isang mabuting ina? According sa social learning theory, ka-vibes, ang relasyon ng ina at anak, isa sa mga pinaka-importanting ugnayan sa buhay ng tao. And sa psikolohiya, ay tinuturing itong pundasyon ng emotional, social at kognitibong pag-unlad ng isang bata. And yung psychological explanation niyan, yung attachment theory, ayon po sa attachment theory, ang relasyon ng bata sa kanyang ina o pangunahing tagapag-alaga bumubuo ng tinatawag na attachment style. Kung nakakaramdam ng bata ng consistent care, warmth at responsiveness mula sa ina, nabubuo yung secure attachment. At 'di ba kapag feel natin na masyad tayong ramdam na ramdam natin yung pagmamahal ng ina, 'di ba? Parang secured tayo. Yun yung nagiging basihan ng tiwala mula sa ina na nabubuo sa kakayahang magmahal at tamang makisalamuha sa iba. At kapag naman pabaya, malamig o pabago-bago yung relasyon, nagkakaroon ng insecure attachment na tinatawag. Siyempre, hindi consistent So, medyo hirap na magtiwala ang isang bata kapag lumaki na. So, yan po yung attachment theory. And also, meron tayong emotional regulation and a lot more. Na-explain ko po yan later, o 'di ba? Para tayong may pa-exam lagi. Kaya lagi kayo makikinig dahil pag ako nagtanong, baka mamaya manalo kayo, 'di ba? Oo. Isulat nyo na ha dahil may pa-quiz ako bukas. Anyways, ka-vibes, ito po mga reaksyon at payo for you. Lita, ayan na si Ma'am Lita.
According to William Mortel, ang basihan ay magiging mabuting ina sa lahat, hindi lang sa pamilya, kundi maging modelo sa lahat ng ina sa mundo. Thank you, William Mortel. Kathy G, sabi ni Kier Mondoyo, para sa akin bilang ina, ibigay ko kung ano pangangailangan niya para mabuti din siyang anak. Thank you, Kier Mondoyo. And this one is coming from Sherry Ann Asebog from Facebook Live. From Silang Cavite, Kathy G, hindi talaga matitiis ng isang ina ang anak. Ipagdasal na lang na sana darating yung panahon na matauhan yung anak niya at ma-realize nila na para din pala sa kanilang ikabubuti yung ginagawa ng isang ina. Ayan, title po niyang Pagmamahal ng Isang Ina sa Anak. Thank you, Sherry Ann Asebog Onarse. Pagdasal na lang sa itaas na sana, mamulat ang iyong anak sa tama at huwag niyo pong susukuan yung anak niyo. Dahil alam ko pong darating ang panahon na masasabi niya tama po ang inyong payo. Sana Shel Troyo, thank you so much. Miss Sari Lerma, hello. Miss Arlina Aspira sa kita niya, Miss Altesa Sino Cruz, Sherry Ann Asebog, Mary Dulay, and Gloria King Mesiano. Thank you so much for tuning in. And happy Thursday, throwback to you, Kathy G. Buti pa dyan, magandang araw. Amin on and off maulan. Ayan, Sadie Del Moral Aquino. Nako, mag-vitamin sa dahil mahirap pag ganyang ulan araw, sakit ang kapalit, ang kasunod niyan. 2:01 po ang ating oras, ka-vibes. And kung meron pa kayo reaksyon at payo na gusto pong iparating para sa ating letter sender na si Lita, text in sa 0916-563-1777 or post nyo po sa Facebook Live or sa Facebook page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Walang bibitiw, ka-vibes. Tuloy lamang po ang pagpayo natin at tugtugan. Dito lang yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Sa buhay, gusto kong itama ito. Ayoko siyang sukuan bilang isang ina. Ka-vibes, alam nyo ba na may ilang psychological explanation bakit may mga taong hindi nakukontento sa iisang partner, katulad na nangyari dito kay Rhea. Ito pong anak ni Lita na si Rhea, nag-iisang babae, may kalibin partner, nabuntis at the age of 18. Tapos, hindi nakontento doon. Siyempre, hindi matanggap nitong si Lita, hinanap niya na magandang buhay, pero hindi pa natapos doon. Pinakilala niya sa Hapon, nagpakasal sila, pero nako, akala niya titino na hindi. Nang bumalik ng Pilipinas, ayun, may mga nakilala pa ring mga lalaki. So hindi tumatahimik itong si Rhea. Ano nangyari, Kathy G? Ano nangyari sa anak ko? Bakit nagkaganito? Kasi alam niyo bakit? Hindi palaging dahil salbahe o sinasabing malandi ang isang tao, kundi may mga mas malalim na ugat na nakakaapekto sa kanilang relasyon. And according po sa American psychologist, attachment styles at childhood experiences, ayun po dyan sa attachment theory ni John Bowlby at Mary Ainsworth, ang paraan ng pagpapalaki at pag-aalaga ng magulang ay nakakaapekto rin kung paano natin tinitignan yung relasyon bilang adult. Halimbawa, kung lumaki isang tao na hindi palaging stable ang pagmamahal ng magulang, ganun din ang mangyayari dun sa anak kasi yun yung nakikita niya, yung environment ba? 'Di ba? And also, yung utak ng tao, yung novelty seeking ang tinatawag, yung utak ng tao may tinatawag na reward system na pinapagana kapag bago ang isang tao o relasyon, mataas yung dopamine, kaya exciting at masaya, 'di ba? Pero kapag naging routine na, bumababa na ito. Yun yung nangyayari, ka-vibes. Ganun po ang nangyari. Kaya eto rin siguro dito sa anak ni Lita na si Rhea. Wilson Gayagoy ng San Jose del Monte, Bulacan. Kathy G, masasabi ko siguro gabay at pangunawa dahil ng panahon kailangan niya ng kalinga ng isang ina. Wala ka sa tabi niya eh. Huwag ka po magsasawa na ayusin at tulungan siya hanggat ma-realize niya na mali ang ginagawa niya. Thank you, Wilson Gayagoy. Evangeline Sabanal, huwag niyo lang pusukuan ng anak niyo kasi wala pong ibang gagabay sa kanya. Title bilang isang ina. Thank you. Thank you so much sa lahat po ng mga nagpapadala pa rin po ng reaksyon at payo for Miss Lita. 2:23 po ang ating oras. Saying hello muna sa mga ka-vibes po natin na nakatutok din po dyan sa Baguio, sa 102.3 Baguio. Kamusta po kayo dyan? And of course, sa mga ka-vibes din po natin dyan sa Jensan, sa 97.5 Jensan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Kaya naman, walang bibitiw ka-vibes. Tuloy lang ang tugtugan dito sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-5. 1
one I love. Ayan, syempre, aking mga anak. You're the one I love. 2:45 po ang ating oras. Of course, listening pa rin kayo dito sa Love Me Kathy G. And of course, final hour po ng programang Love Me Kathy G. Again, ikaw ba, ka-vibes, para sa iyo, anong basihan ng pagiging isang mabuting ina? Saying hello again sa lahat po ng mga magigiting, mabubuting ina. At syempre sa lahat ng nanay, sa lahat ng mga ina na nakikinig po sa atin ngayon. At ganoon din sa mga hindi nakikinig. Itong letter na to ay isang halimbawa talaga kung papaano mag-aruga, magmahal ng walang katapusan ang isang ina. Ang storya po ni Lita na hanggang ngayon ay umiisip ng paraan kung papaano niya nga maitutuwid ang landas ng kanyang nag-iisang anak na babae, ang kanyang unika iha na si Rhea, na naliligaw ng landas. Na kahit anong gawin niya, pagtutuwid dito, still, ang nangyayari pa rin ay umiiwas to. Anong tawag dito? Basta yun na yun. Oo, ng landas. Oo, di ba? Naiiba ng landas. Ayan. Annabel Banyares said, good afternoon to you, Kathy G. Hello to you. Hello kay Lumilihis. Ayun. Sherry Ann Asebog, Ma'am Lita, laban lang po hamon ng buhay. Huwag po mawala ng pag-asa. And this one is coming from text line, si Maureen. Kathy G, ayan, maulan na hapon. Uy, maulan ba dyan? Ha? Para po kay Ate Lita, siguro po ipagdasal nyo na lang din ang anak nyo na si Rhea na sana magbago na siya. Pero mahirap din po siguro pangaralan si Rhea. Mahirap na baguhin pa lalo na at may asawa na siya. Tapos niloloko pa niya. Sana lang talaga matauan at naisip niya na mali ang ginagawa niya para hindi na siya magsisi sa bandang huli. Ayan na, basta wag na lang pong magsawa na pangaralan siya at sana makinig na rin siya sa inyo. Good luck po, Ate Lita. Yun lang po and I thank you. Hello kay Alexa at Andre na nag-birthday kahapon. And belated happy birthday to Pinsan. Ayan, kay Margie Villanueva. At last, nagkita na tayo ng personal. Thank you, Miss Maureen Ava. And sa lahat po ng mga nag-effort at nagbigay po ng payo for Miss Lita. Alam nyo, mahirap turuan ang taong ayaw magpaturo. Kung minsan, kahit gaano kaganda ang pangarap natin para sa mga taong mahal natin, kung sila mismo ay hindi tutulong sa pagpapatupad ng pangarap na yon, wala ring mangyayari. I know, Miss Lita, Nanay Lita, bilang isang ina, hangad mo yung ikabubuti ng anak mo. Mahirap kung pipilitin mo siyang magbago dahil sa gusto mo. Diba? Dapat magbago siya dahil siya mismo ang may gusto nito. Diba? Yung basta nandyan lang po kayo at patuloy na gumabay sa kanya, darating at darating din ang time na marirealize niya ang lahat. You know what? Motherhood is not measured by wealth, but by the heart that knows how to love and sacrifice. Thank you so much for sharing your story with us, Miss Lita. At sa mga gusto pong mag-share, email lang po lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Purpose, ba't ba nandito pa ako? Or if meron pa ba akong magagawa? At may i-offer. Yes. And then, after mga